Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Okay, let us pray. Heavenly Father, good morning. Thank you kayo sa kabuntagon na imo na pud ming gipukaw. Thank you sa gift of life. Thank you sa heart nga cheerful nga maminaw sa imong pulong and mo honor sa imo every day, every single day sa mong life. Father, thank you kayo for this opportunity nga matagan mi nimo ani nga fellowship pinagi aning Zoom nga platform. I pray, Father, nga ikaw gyapon ang makikistorya sa amo as we open our hearts to you. I ask for your anointing, Father. Anoint me as I share your word. I ask for your revelation of your word. Thank you, Lord, sa mga revelations na imong ibubuo sa amo today. In Jesus' name, amen. So let us continue. So, yesterday, we end up in Galatians 5, verse 21. But short recap lang, no? Okay, hapit naman po itong mauman. We are just still in Galatians 5 to 26, no? Short recap sa Galatians 5, no? Para masabtan ninyo, ang Galatians 5:13 onwards, no, ang contrast niya between walking under the law and walking under the Spirit. Nakuha na to? So, those who are walking under grace, of course, no, they're walking under Spirit. And those who live under grace, no, kung tanaw, no, are walking under Spirit. Nasabtan po nato karon how no unsaon nato pagka walk under the law and walk under grace. So if we are now walking under flesh, kung lawas nun pa kita, lawas nun lang atong ginapaminawan, of course defeated ta under the desires atong flesh. Patuyang ra man ka sa gusto sa imong lawas, of course defeated ta. And kana kung still we are fleshly and kasubay jud ka sa gusto sa imong lawas, wala jud ka nakasabot sa grace sa Ginoo. And on the other hand, kung mag-walk ka under Spirit, free ta sa mga passions sa tong flesh. Wala jud power ang flesh sa tuwa kung gasubay ka sa pagbuot sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Kaya manggingon diri sa verse 24 sa Galatians 5 verse 24, yang gingon diha sa Galatians 5 verse 24, those who belong to Christ, niya na siya diha, have crucified the flesh with its passions and desires. So tanan nga mga desires and passions sa imuhang lawas, uwag, seeking honor, sa katong mga gipang discuss nato sa Galatians 5:19 to 21 around nimo. Now those who belong to Christ Jesus have crucified. Oh. So kung nag-walk ka in spirit, wala na ni gahom sa imong kining desire sa imong passion. Ano man, patay na ni siya. Kalaban man jud niya ang balang espiritu ug ang imong flesh. So kung nagsubay nakakaron sa balang espiritu sa imong kinabuhi, wala na, no, dili na nimo mapatuyangan ang gusto sa imong flesh. Imagine nimo. No, so mao na yang ingon sa verse 24. And of course, no, to yield with the leading of the Holy Spirit in verse 18. But if you yield, or if you led by the Spirit, you are not under the law. So, tanawon ninyo, asa ta niya i-lead? Asa ta niya i-lead? Sa verse 17, for the flesh sets its desire
against the spirit, and the spirit against the flesh. So ilid ka niya, kalabanon nimo permanente mong flesh. Oh. Imagine na nimo, grabe ka power kayo ang grasya sa Ginoo ba. Hatagan ka niya palaaway sa imuang, hatagan ka niya espiritu, hatagan ka niya Holy Spirit, nga palaaway sa imong flesh. Pero dili mang-away og tao. Pantayan na ninyo. So, once nga you are led now by the Holy Spirit, i-oppose niya permanente. Against man siya. For these are in opposition to one another. So, you may not do the things that you please. So, dili na nimo mahimo ang gusto sa imong lawas, nga naman, mag-away man ni sila sa balang spirito. Kuha ninyo? So, kung gusto nimo magbisyo, di man na gusto sa balang spirito, mag-struggle jud ka, magkagubot sa imong sulod. Tingala ka, dili ka ma-at peace, magubot. And kung naman kay gusto himuon sa imong kaugalingon karon, mapanegosyo, mapatrabaho, makuan, si tawag anak, na yung mga desisyon nimo sa imong kinabuhi nga gusto ra sa imong flesh. Kung dili gusto ang balang spirito, magtingala ka, wala kay peace. Nakuha ninyo? May bawaan na nimo kung ang imuhang trabaho karon para na sa imuha, tingala ka, wala kay peace, wala kay rest. So, ngano man, gaaway manggod ang balang spirito ang gusto sa imong lawas. Example, love nimo ang money. Yung magsige na lakag pangarta, wala kay paulay. Oh, tingala ka, restless jud kay ka, ngano man, dili man gusto ang balang spirito sa imong ginahimo. Na kay wrong relationship. Oh, gusto na sa imong lawas manguwag. Kunyang balang spirito kay dili man jud gusto. Mo na dili jud ka, restless jud ka, magtago-tago ka, mamakak ka. No, tingala ka ana. Kuan ka, restless kay ka pero ginakonvict ka sa Holy Spirit. Oh. So kita ninyo, pait pud mo, ano man. Dili man na pagbuot sa balang spirito ang ginahimo nimo. Ano man, kontra man ang balang spirito sa gusto sa imong lawas. Opposition mo man yung gingon diya, verse 17, tama? For this are in opposition to one another, but not opposition with other believers and other brethren. Kuha ninyo? Nga ikaw, nga nagapuyo na sa balang spirito, you are being led by the Holy Spirit, always ninyo kalaban ang imong lawas. Oh. Pero dili kalaban ang ubang tao. Dili nimo kalaban imong asawa, kay ngano man, kung palaway kay ka, ang kalaban nimo, ang nagalid sa imo, ang yawa. Oh. Dili ka ng balang spirito ang nagalid sa imo, kay ang kalaban raman ninyo sa balang spirito, imong flesh raman. Okay? So, mo na si Paul, nag-desire jud siya sa mga taga-Galatians na ma-free sila, no? Ma-free sila under law and to become under grace. So that now they will be free from the passions of the flesh and brought under the obedience of the Spirit. So mao jud ni ang kwan, ang gusto ni Paul sa ila. Ang problema lang sa mga taga-Galatians, sa problema sa mga nga uban, no? Not only sa Galatians pud nga uban, but sa tua personally. Ano man, wala jud sila kasabot nga daghan kayo wala kasabot ani na to be under the law we need to obey, while under grace we don't need to obey. Kani ang mali. Sama sa koggingon sa inyo kagahapon, may uban nga gikan sa law, no? Grabe sila mo obey. O walay bisyo. Karon pagawa nila sa simbahan, nawala sila under the law, nahimo na noon nilang reason sa ilang pagkapasasala ang ilang freedom. Nagbisyo, nagbalik, naghimo, mga malaway nga mga butang, sugod nagdestroy, silang kaugalingon, nga naman, gikuha nila katong opportunity nga ma-free under the law,
to live under sin balik. So, sa mga tabo ato, mas worse pa noon ang ilang life than those that are under the law. Mas lesser pa kaysa those under the law. Ano man, ang mga under the law, kaya man yung mga bisyo. Diba? Nimba, kumplito. Morning prayer, kumplito. Morning devotional, kumplito. Wala yung mga bisyo. Oh. Pero ikaw na noon nga na-set free na sa law, mas ubos pa noon imong life kaysa sa mga under the law. Nga naman, bisyoso kay kang dako. Oh. So, for the law can clean up our external life. So, ang law jud, i-clean niya ang external life nato. Pero ang makadungog ka og gospel karon nga dili mo limpyo sa atong external life, kay internal life lang ang iyang limpyuan, mali na. Kay nga naman, ang tinuod nga gospel sa grace sa Ginoo is gikan sa sulod, apil niya limpyo outside. Makita jud sa gawas. Oh. So naunsa naman kakaron nga ang outside na mo nun nahugaw, apil lang inside. So mas one step lower ta than those who are in the gospel of law. So ang gospel of grace not only clean up our external life, but isulat pa jud niya ang law of love sa atong kasing-kasing. Tingala ka, tinakapalaway, you're gentle with other people, your patience to other people, nga naman, na namang fulfillment sa law, sa imuhang kasing-kasing. Ang law of love. Kaya mo man yung gingon diya sa Bible, sa verse 14, masahon to nato, Galatians 5 verse 14. For the whole law is fulfilled in one word, in statement, you shall love your neighbor as yourself. So ang Ginoo mubutang jud siya og love sa atoa if you receive Jesus Christ sa imong kinabuhi. If you live under grace. Kaya maka-win souls, maka-make disciples, malove na nimo imong bana o asawa unconditionally, malove na nimo imong mga brethren, malove na nimo imong family. Asa gikan? Gikan sa sulod. Dili sa malove lang nimo sila kay nakay gusto sa ilaha. Dili sa malove lang nimo sila kay tungod kay you want to get something from them. Conditional nga love ba? No. Kung if you are living in grace, ma-receive nimo kana nga love nga gikan sa Ginoo, then kana nga love mo spring out sa gawas. So magtingala ka, genuine ang imong pag-win souls and make disciples. So pero kung if you live under the law, magtingala ka, you're biting with each other, mao na iyang gingon diha sa verse 15. So kita ninyo nga, but if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. So, makita ninyo kaning mga tao nga nag-live under the law, nga away-away gyapon, maski na sa simbahan. Ngano man, walay pagpasaylo ay. Yes naman tayo mga away usahay, pero magpasaylo dayon. Pero ka na magdinumtanay, murag, kuan na ka, dinumtanay mag-asawa, mo na ang kuan, magdumot pa ka, you're still living under law. Oh. You're not living under grace. Nga naman, if you live under grace, nanang love. Tama? So if we walk by spirit, we will not carry out the desires sa atong flesh. Mo nang gingon niya sa verse 16. But in verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. Nakuha ninyo? Dili na nimo mag-carry out ang desire sa imong flesh. Nga naman, kaysa verse 17, mag-upos man ang spirit sa atong flesh. Tama?
Oh. But if you're leading, if you follow the leading of the Holy Spirit sa imong kinabuhi, you will now not fulfill the desires of the flesh sa verse 18. Kuha ninyo? Para masabtan lang nato ning kuan kaning tong mga previous na topic. Verse 18, ha? But if you are led by the Spirit, you are not now under the law. And the deeds of their flesh, verse 19, yan ko diya. Mao ni ang mga deeds sa tuang flesh. Oh. Kung lawas nun pa ka, mao ni ang magmanifest sa imo. Mga tao nga nagsunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya, mailan gayud sa ilang binuhatan. Oh, mao ni magmanifest sa imo kung fleshly pa ka. Nakigilawas ka gawas sa kaminyoon. Hugaw ug malaway ang ilang binuhatan. Hugaw daw ang imong binuhatan. So, kagahapon akong gi-share sa inyo nga ang flesh, ang ato ang lawas nun is different sa ato ang old mind. Okay? Ang old mind gi-crucify na ni Christ. Pagkamatay ni Christ, apil pod niya ka-crucify ang atong old nga mind. Oh. Ngano man kana nga mind nato manay gatuman permanente sa sugo sa sala. Gatuman permanente sa spirito sa yawa. Ang old mind. Kuan nato. Mao na nga kailangan na nimo i-cruci kana siya kailangan nga ang kuan nato sa tawag gani ang old mind i-crucified nato with Christ. Sa di ba gingon niya sa Romans 6 verse 6? Ang old mind nato ang i-crucify with Christ. Romans 6 verse 6, basa na to. Knowing this, that our old mind was crucified with Him, with Christ, capital letter Him. So, ang pagkamatay ni Kristo sa cross, ang ato ang old nga mind, nga sulugoon sa sin, apil na po nagkamatay. Gibayran ni Jesus Christ ang ato ang mga sin, previous sin, present and future sin. Kung sa imo karon nga imon, may kagpasaylo, para pasaylo ka. Kunya dili lang man kana yang gibayran. Gibayran po diay niya atong old mind. Kay luoy na kay ta, suguonon ta sa sin. So, dapat mamatay ang imong isip nga sulugoon sa sin para wa nay motuman sa sin. Nakuha ninyo? So, unsaon na nimo? Mutuo ka, believe. Oh, alangan pod nga ipaoperahan mo imong utok para mamatay lang ka sa sin. No? Ang kapital nimo ana, you believe, Lord, nagtuo ko nga I am dead to sin. My old mind nga sulugoon, ang akong old nga mind patay na ni. I believe, Lord. Oh. Kana magtuo ka. Then, kung nagtuo ka, so dili na po ka magtubay-tubay sa sugo sa sin. Pamakak mo anang yawa. Di na ka makak. Oh, ano man, patay naman ka. Wala na yung sugo nun. Dili na ka maminaw. Patay na ka. Okay, nakuha na to. So, patayin ta. Saan na to? I-put off nimo ang old man by faith. Nakuha na to? By faith. Pero ang flesh na to, ang old man, nag-signify ni siya sa mga Egyptian ba, nga naggukod kilakwan, sila Pero ba? Diba? Ang mga Egyptian nga nagbukod sa mga Israelites, nalubong sila sa tubig. Oh. Mao gani na nga ang water baptism nagsignify nga imong old mind namatay, nagtuo ka. Oh. Nga patay na ka sa sin. Tapos ang imong isip karon mabound na dito na sa spirit. Dili na dito sa spirit sa yawa, but spirit sa Ginoo. Okay? I-welcome man nimo, tama? Oh. Dying, then living with Christ. Oh, dili living with the enemy. Nakuha na to. So we put off
matay ka dapat by faith, napatay na ang imong old nga mind. Tama? Kay kana nga old mind na to, gi, gi, gi put to death na ni Lord. Ang atong old mind dito sa Calvary, sa cross, sa Ephesians 4 and Colossians 3. Basahon na lang na ninyo diya. So, mao na nga kita mismo tingala ka dali ra ka suguon sa sala ngano man natawo man ta with an old mind na sulugoon sa sala. Pero si Jesus Christ, yes, natawo siya with the flesh ni David, pero ang mind niya wala ni gikan sa old mind ni Adam and Eve, but sa spirit. Kaya ang spirito man ang naghatag sa iyang life. Nakuha ninyo? Dili man si Joseph. Nakuha ninyo? That's why, kung ma-born again na ka, hatagan ka new mind sa Ginoo. If we are new, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Bago na ka nga katawan, hatagan ka niya bago nga mind. Oh. Niya karon para asa ka na nga mind, para maminaw na sa balaang spirito. Mo naging diya walking by the Spirit. Nakuha ninyo? So kana karon nga mind, karon kauban ng balaang spirito, maunay mo patay sa gusto sa imong lawas. Kay naa pa man kasi imong lawas nga naanad permanente og sala. Naana ka karon og ang balaang spirito tabangan kaniya nga maitsapwira ang gusto sa imong lawas kay kontra lagi ang balaang spirito sa imong lawas. Mao na kung kusgan gyapon imong lawas, prideful gyapon ka, dili ka magpasaylo, unsa imo nimo? Pag-fasting para maluya ang imong flesh. Naapatay duha ka adlaw para sa uban nga dili pa nakaapas. Mabungol jud mo ani og paminaw kung dili jud mo maminaw. Sayang lang ning Galatians ba? Timing kay ning Galatians nga walk in the spirit, do not walk according sa flesh. Wala jud kung maglisod ka og patay anang imong flesh, paluyaw sa animo para baskog ang inyong relasyong duha sa balang spirito, dali na lang ninyo dilian. Grabe na akong testimony itong una. No? Itong una, hakog-hakog kog kaon. No? Wala ko'y control. Pero katong pag-try na ko 40 days nga fasting, tingala ko, pwede ko mukaon dili walay rice, pwede ko mukaon kamuti lang, pwede ko mukaon og puro saging lang, makakaon po kog rice, pero dili na katong sobra-sobra nga rice, makakaon kag karne, dili po sobra-sobra na, then, makontrol na nako ang akong temper, ngano man, mas kusog na ang balang spirito kaysa sa ako ang flesh. Ikaw man gud magbuot sa imong flesh. So karon tungod kay namang kay control na kauban ang balang spirito, dali na lang nimo ma-crucify ang balang spirito, ang flesh nimo kay naman ang balang spirito mo kuyog sa imo. Pati imong uwag ma-control na nimo, mamatay na lang iyang power sa imo. Maski mo labay diya, moadto kag Siargao, Boracay, maski asa, tingala ka, murag wala na lang na sa imo, murag na nagkuan ba? Mura ra nag-ordinaryong tao na, ngano man, wala, makalingi ra ka diya, pero wala na kay hugaw nga isip. Nakuha ninyo? Ngano man, dili na lagi siya, gimaw, dili nga makakita lang ka, dagan dayon kag CR, mag-masturbate ka, nga na, so, dili na mao ang kuan, ang nag-live under the spirit. Kung you live under the spirit, wala na power imong flesh sa imo. Kuha ninyo? So, nasabtan na ninyo?
Mo na nga ang flesh na to ikaw ang mo crucify. Dili ang Ginoo. Ngano man ang gi-crucify sa Ginoo as ang imuang old mind. Tanda ninyo? So ang nipatay sa mga giants is ang mga Israelites, dili ang Ginoo. Pero ang nipatay sa ang nipatay kila Pero nipatay sa mga Egyptian ang Ginoo ay ang Ginoo nalubong ang mga Egyptian dito sa tawagan ni sa Red Sea. Pero ang nipatay sa mga giants kinsa ang mga Israelites sila Joshua. Pero dili ito nila mapatay, giant kanino. Dili nila mapatay kung walay kauban ang Ginoo. That's why mapatay nimo ang mga flesh, ang mga giant sa imong flesh kung kauban nimo ang balang spirito. Dili lang ikaw-ikaw. Mao na kung ikaw-ikaw lang gusto nimo mag New Year's resolution, dili nimo kaya nga naman ikaw-ikaw raman, wala ang Holy Spirit. Nasabtan ninyo? So partner na mo sa Holy Spirit karon, mo crucify sa imong flesh, sa imong gusto mo suyop, gusto manigarilyo, gusto maginom-inom, gusto lang mamakak, gusto lang maglast. Kauban nimong balang spirito, kay dili raman si Joshua ni patay sa mga giants. Pero ang old mind nimo nga sulugon sa sala, ang Ginoo ni patay anak. Nakuha ninyo? I hope and I pray masabtan ninyo ni. Mao na, kung ikaw-ikaw lang, walang balang spirito, you are living under the law. Ano man? O external raman ang righteousness nimo, kaya nimo muundang sigarilyo, pero magtingala ka ang sulod, hugaw. Patayin ta. Muna niya na siya diri sa Galatians 2:24, 5:24. Basahin na to. Those who belong to Christ. O kung naana ka kang Kristo. Tuo ka kang Kristo. Amin ba? You believe in Christ. Okay? When you believe in Christ, nagtuupod ka nga namatay na ang imong old self. Tama? Those who belong to Christ have crucified the flesh. Ikaw nga nabilong kang Kristo, ikaw ang mo crucify sa imong flesh. Apil ang mga passions and desires sa imong flesh. Gusto sa imong flesh. Desire sa imong flesh. Manguwag. Nabilong naman ka kang Christ na nang balang spirito sa imong kinabuhi. You crucify it. Patya. Ayaw buhia ang gusto sa imong lawas magsyabo. Ayaw buhia sa imong kinabuhi. Ang gusto sa imong lawas banguwag. Ang gusto sa imong mata. Gusto mo tanaw og purno. Patya. Ngano man, nabilong na ka sa Ginoo. Wa na ka nabilong sa yawa. Klaro? So you put to death the desires. Amen? So, unsa maning mga manifestation? So, we are the one who crucified the flesh by the power of the Holy Spirit. Then, there is a verse 20. Tanawon ninyo. Muna ni ang mga manifestation. Sa mga naa sa flesh. Tama? Diba? Katong verse 19, akong nasulti sa inyo kaganiya. Ang mga manifestation, ang mga mugawas, kung lawas nun pa ka, padayon ta. Verse 20, sayang gingon diya, idolatry. Kasimba pa kag mga Diyos-Diyos, pwede Diyos nimo ang kwarta. Makita nimo kung fleshly pa ka, ga-manifest pa imong flesh, Ginoo nimo'y kwarta. Oh. May bawaan man na nimo kung Ginoo pa nimo'y kwarta. Ngano man, kung wa kay kwarta, maluya na ka. Oh. Tama? Kung wa kay kwarta, saputon na ka. Kung wa na kay kwarta, tinaka mo kwan.
Uwa na kay gana sa tanan. Oh. Idolatry pa, mo na tawanon, lawas nun. Kasimba sila mga Diyos-Diyos sama sa kwarta, sama sa trabaho, mo na imong Ginoo. Negbusyo, mo na imong Ginoo. Mga mangbabarang. Oy. Kaysa man ni mga mangbabarang. Dili lang literal nga mangbabarang. Katong mga kagunit og barbidal, dili lang na mao. Ang pasabot na ako aning mangbabarang, kanang gabuot-buot. Ang mga witchcraft man god, they rely on their own power. They want control. Oh. Tanawa daw kung naka-espiritu sa mangbabarang, kanang kusog magbuot-buot, mo na fleshly pa ka na. Sa pa, madinumtanon, gadumot, o siluso pod, o outburst of anger, kanang kalitra mo suko. Mo na mga lawas nun pa, nga manifest sa imo. You're still not under grace. No? Sa pa, disputes, sa pa, hakog, dissension, ikaw ang inungdan permanente, critical kay kag espiritu ba? Kanang tanan na lang na kay masulti. Oh. Kana, mga inggitira daw. Oh. Verse 21. Masinahon. Palahubog. Oh. May gugmaon sa mga kalibutan. Oh. O gawin mo pag mga mahugaw. So pasidadaan ko kamo niya ng Ginoo. Kining mga tao nga nagpuyuan wala kini nga mga tao nga nagpractice aniya, bantayan ninyo ni kung naani sa inyo atanan. Naani sa ato atanan. Wala pa daw kakapuyo or dili ka kasulod sa gingharian sa Ginoo. Bantayan na ninyo. I warned you. Advance na warning na ako sa inyo ana si Paul. Those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Wala yung kay righteousness, peace, and joy in the spirit kung nakakaani. Sadta ninyo. Unsaon nimo paglipay-lipay nga palahubog ka? Unsaon nimo paglipay? Unsaon tinuod nga joy? Oh. Asa man ang tinuod nga joy kung bisyoso ka? Ay mo pamilya, mangguol tanan, gubot. Oh. Dilipod ka right before God. Away jud mo ana sa Ginoo ngano man. Dili man gusto na sa Holy Spirit ang ginahimo nimo. So magkagubot jud ka na, wala kay peace. Apil nimo pamilya, walay peace. Walay tinuod nga kalipay, malipay ra kasi yung bisyo. So bantayan yun na ninyo. Kamutanan, yan na siya nga nag-practice ani. You cannot inherit the kingdom of God. Wajud ka, dili ka ka-experience sa gingharian sa Ginoo. And kinitanan, resulta ni, no? Sa mga desires of the flesh. Kining mga akong gipangsulti nga dali ra mo suko, palahubog, resulta ni sa gusto sa imong lawas. Na-fulfill ni sa imong isip nga nag-yield siya sa desire sa imong flesh. Nga dapat dili unta nimo patuyangan. Nituyang man ang imong isip sa gusto sa imong lawas. Pastor, nangurog naman gud ako ang kamot kung di ko kasigarilyo. Ang uban, Pastor, kanang kuan na ba? Kanang maglisod ko ginawa kung di na ako kasigarilyo, Pastor. Masig matagak na akong lungs. Ana man pod ang uban pod. Dili nimo na patuyangan. Kay kung patuyangan na nimo, mao na resulta. Oh. Pastor, maglisod na ko.
Kanang mangurog na jud ko kung di ko kainom tandoy karong adlaw o di ko kainom Red Doors karong adlaw, mangurog jud ko pastor. Mao nay gusto gani sa imong lawas no. Baka akon ang lawas. Oh. Tapos ikaw pagbigyan na nimo, mao to'y resulta palubog. Oh. Tapos magmaoy na ka, wala na. Wala na'y kingdom, away na mag-asawa, tingnan mo, wala nang kingdom sa Ginoo sa inyong balay. Ngano man, nisubay imong isip dito sa gusto sa imong lawas. Nga dapat, ang imong isip, musubay ka sa balang spirito, ihawon ninyo ang gusto sa imong lawas. Muna yun ko sa inyo ha, mao to nga, kung ikaw masina pa kay ka, critical ka kag-isip, oh, nasa pa na siya, outbursts of anger, nang imong mga ginapakita, mangbabarang ka or buot-buot kay ka, sa pa, idolatry kay ka, kanang love kay nimong money, kwarta ra permanente imong isip. So, naset imong mind sa gusto sa imong lawas na sad. So, pangayog tabang sa balang spirito, desisyonan na nimo, nga dili na ka madala aning gusto sa imong flesh, sa imong lawas. Mao gani nagwan siya niya sa verse 21, I warned you. Ano siya? Just I have forewarned you before that those, klaro, in verse 21, that those, ano siya, who practice such things will not inherit the kingdom of God. Klaro? Oh. Palaubog ka, dili jud na mainherit ang kingdom sa Ginoo. Masinaon ka, dili jud na makainherit sa kingdom sa Ginoo. Oh. Tama? So in contrast, no ani sa verse 21, mao ni ang fruit sa balang spirito sa verse 22. Tama? Kining mga fruit, tanan ninyo niya, basahon ninyo tarong. But the fruit, nakuha ninyo, singular. Ibutang diha sa imong notebook, singular. Ha? Kay wala man niya gingon diri, fruits. Pasabot, kining nga fruit, package niya tanan na ang love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Once daw nga naa na ang nature ni Christ sa imoha, unsa man ning fruit? Batasan ni sa Ginoo, kinaiya ni sa Ginoo, nature ni sa Ginoo. Okay, nakuha ninyo? Once nga naa na ang si Kristo sa imong kinabuhi, life man ni Christ ang naa sa imoha. So, ang nature niya ang mugawas. Mao ni ang verse 22. So, ang divine, mao ni ang divine nga nature sa Ginoo. Pantayan ninyo ang fruit. Dili pwede nga kung naa na ang life ni Lord sa imoha, ang joy lang ang manifest sa imoha. Dili. Fruits man. Muragog isa ka bukag nga naa na dito. Ang tawag sa isa ka bukag, fruit, isa lang siya, pero daghan kay siya unod sa sulod. Apil diha ang love. Murag ani ba? Isa ka durian, isa ka fruit. Pero ang sulod sa isa ka durian, nana diha ang love, peace, joy, patience. Ani pod? Isa ka fruit, isa ka life imong gidawat, ang life ni Christ, mao na ni tanan nagmanifest. Nasabtan ninyo? That's why kung nadawat nimo si Kristo, mao na ni ang mugawas all together, ang mugawas sa inyo. Ang life na ni Christ. Mao na atong ginaisgutan nga dapat ang life ni Christ ang magmanifest sa ato. Timailan na nga nagpuyo na ka in spirit. Kay mao man ni ang mugawas sa imo. Pero if you are fleshly, wala pa ka nag-live in spirit, kato ang manggawas sa tuwa, katong atong gidiscuss sa 19 to 21. Nakuha ninyo? But the fruit of the Spirit is love. Nasa mani nga love? Kaning love nga dili mawala. Kay ma-inlove manggod ka sa imong bana o asawa kung hatagan ka og kwarta no pang shopping. Pero kung wala pang shopping, murag mo wither ba mo gamay.
Oh. So, dili dapat ma-wither. Maayo man ang iyang ipakita sa imo o dili. No? Muuyon man ka o dili, dili dapat mo-wither ang love niya sa ato. Sama sa love ni Christ. Gahi kagulo o dili, wala jud nagbago ang love ni Lord sa ato. Gipadad-an ta niya sa atong sayang anak para bayaran tanan atong mga sala. Wala nagbago. Unconditional ang love sa Ginoo. Kuaning niyo, he brings rain and sun to the righteous and unrighteous. Makadawat og parehas nga sun, parehas nga ulan, ang mga tuog wala gatuo sa Ginoo. Ana ka kapalangga sa Ginoo. Unconditional ang love ni Lord. So ikaw nga naminaw karon, kung tinuod nga na ang life ni Lord sa imo, dili dapat conditional na imong love o dili dapat mo wither ang love ni Lord sa imo. And of course, peace. Love, di ba? Peace. Sama na. Peace, undisturbed siya nga peace ba? Nga maski gubot ang imong palibot, naagyapon ang peace ni Lord sa imo. Joy. Dili ka joyful lang from money. Material possession, dili ka joyful. Kanang, ba? Joy unspeakable ba? Gikan dyan sa sulod nga joy. Tingala ka malipayon gyapon ka. So kana nga peace po, dili pud makuha nimo sa dagat, dili pud makuha nimo sa bukid, but inner peace. No? Saba, goodness, kindness, goodness, kind ka. Mapapobre man na o mapadato, parehas, you're kind. No, dili ka rude. Tama. Goodness. Oh. Ang yawa, there's no good sa flesh. Sa ato ang flesh, di ba, kung kidiscuss kagapon, walay good matag. Pero if you have now the life of Christ, you can do good to others na. Tingala mo, ang inyong pagtabang, ika na sa kasing-kasing. Matingala mo, ang inyong pag-reach out, ika na sa kasing-kasing. Pag-win souls and make disciple. Then, faithfulness. Niya siya diya. Kailangan faithful ka, mag-manage sa imong time, money. Dili na kagastador. Kay if you are faithful with gagmay nga butang, hatagan ka ni Lord og ginagko nga butang. Mo na kanang gagmay ninyo nga kwarta, dapat kabalo mo mag-save, kabalo mo mag-manage ana. Ngano man kinaiya sa Ginoo ang mo manage. Kailangan nag-expect si Lord sa tuwa nga faithful ka. Dili ka magpatakag utang diha para mo palit ra kag cellphone. Huwag na gani kay palit og bugas. Okay lang mo palit kag cellphone, kay gamiton nato nga kanang kwan, kanang pang-online nato, kay wala jud kay pang-online. Pang-send og data nimo, pang-follow up nimo, pang-tawag nimo. Okay lang na siya. Ma-manage man nimo. Pero, kanang mo palit kag mahalon, kaayo, magkautang-utang na ka, na wala kay kwan, mismanagement na siya, mo na, nga trabahoon kag balik sa Ginoo ana. Ngano man, anak, dili man ako kinaiya nga di kabalo mo manage. Kabalo pud ka mo manage sa imong time. Dili lang nimo hotdon sa social media imong time. Dili na nimo hotdon sa games imong time. Dili na nimo hotdon imong time sirag tulog. You know how to manage nga naman, dili na nimo mabalik imong time. Mo na ang nature ni Christ, ang life ni Christ is faithful ka in giving your time, giving your money, spending your money, faithful ka in how you manage everything, your family, how you manage the business that God given to you, faithful ka on sa pag-manage, pag-work sa imong trabaho. Mo na ang dili nga unfaithful kay ka, manugo ka og lain mo time in, manugo ka og lain nga magkanang gabinuang ka ba sa imong boss, gabinuang ka tanan-tanan. You are unfaithful, magtingala ka, you are still living in flesh. You cannot enter the kingdom. Tingala ka gubot gyapon imong kinabuhi, walay breakthrough. Ngano man, dili ka faithful.
Klaro? So, tapos verse 23, then gentleness. Oh. Gentle ka. Dili ka hard. Kasi pasabot sa hard. Kanang harsh ba? Harsh. Harsh kay ka sa imong mga anak. Grabe ka mangulata sa inyong anak. Harsh kay ka sa mga people around you. Dili mo na ng Ginoo. Gentle lang Ginoo. Harsh words. Kanang harsh words. Hard. Oh, gentleness. Monay kabaliktaran sa gentleness. Then, naakay self-control. Nakuha na to. Dili ka gastador. Nakay control sa imuang sarili. Ani no? Ang balaang espiritu, hatagan gani kag control no, para makontrol nimo ang imong flesh. Unya karon apil imong mata, apil imong baba. Mao na kanang mga gatangs nga dili na daw halala, dili na ako makontrol akong baba. Mao na ka, magsinilagyaw-yaw akong baba. Dili na mao nga espiritu, ngano man hatagan kag atiran sa Ginoo sa imong isulti, pero hatagan pa kaniya og self-control apay limong baba. Ngano wala namang kay control sa imong baba? Gaposes ang yawa. Kay ang yawa mo poses, ang Ginoo mohatag og self-control. Tabangan kaniya magkaroon kag self-control. Pero dili niya kwaon nimong baba. Na kay right gyapon. Mo na katong mga uban nga nagkirig-kirig na, gaana-ana na, wala na'y control, tapos ilabay na ilang sarili sa salog. Dili na siya fruit sa Holy Spirit. Kung dili, posesyon na siya sa yawa. Nakuha ninyo? Clear kayo ang scripture nga hatagan ka sa Ginoo nga makontrol nimo imong sarili, makontrol nimo imong pagkasugarol, makontrol nimo imong pagkalapalahubog, makontrol na nimo imong baba nga magsigig pamalikas, sigig panchismis. O so kung wala ka na, pangayua ang gahom sa balang espiritu. Amen? Naba mo diya? Napa. Then yan na siya diya. Against such things, there is no law. So kung tanawon ninyo, naa naman ning life ni Christ sa imo, love. Mo man ni ang summary sa all law, love. Dili na nimo kailangan ang law kung naa nang life ni Christ sa imo. Ngano man kailangan pa nako ang law nga naa naman na fulfill naman ang law sa kuha. There's no such law nga kailangan nako kung naanak ka aning fruit sa Holy Spirit. Mao na nga dili naka-bound sa law nga naman na fulfill naman ang law sa imo. Tama? For example, nganong kailangan pa man nimo ang law nga dili ka mo patay? Nga na-fulfill naman ang self-control sa imong kinabuhi. Ngano makadunggab pa kaana, dili nakakadunggab ngano man, na-fulfill naman ang self-control. Tama? Ngano kailangan pa kanimo, kailangan pa og law nga makig-away. Nga na naman ang gentleness sa imong kasing-kasing. Oh. So, nga na siya diya, against such things, there's no more law. Wala na law. Dili na nimo kailangan ng law kung naa ka ani. Nanak ang life ni Christ sa imo. Sabta ninyo? Pero in contrast ani, ang law is against aning sa verse 19 to 21. Kailangan kag law ani. Ngano man, flesh man ang imong ginapairal. Kailangan imong law. Pero dito sa fruit of the Holy Spirit, na-fulfill naman ang law sa imo. There's no more law nga need nimo. Naana sa sulod ba? Ang obedience nimo is from the heart. Dili na sa law. Naana sa sulod. Sabta ninyo? That's why kung immoral pa kay ka, sensual,
no, in the idolatry, sorcery, naay pa nag-away, jealousy, dali kay kamasuko, outburst of anger, dispute, dissension, factions, nga gingon niya sa verse 19 to 21. Then, naay law sa imuha. Oh. Unsa man nga law? Oh. Romans 8:13. Sige daw. Romans 8:13. Oh, kung nagpuyo pa ka ng jealousy, idolatry, sorcery, enmities, anger, dissension, faction. Kung nagpuyo pa ka ato, living pa ka sa flesh, o ano siya? If you are living according sa verse 19 to 21. Balaw na ninyo ha, timanan na ninyo. If you are living according to the flesh, verse 19 to 21, tama, you must die. Mo na ilo nga kailangan nimo. Kailangan ka mamatay sa imo ang flesh. But by the Spirit, you are putting death, that is, you will live. Oh. Patay apili mong soul. Kung dili jud ka puyo under the Spirit. Kung magpatuyang gyapon ka sa 19 to 21, you will die. Kailangan dapat ka mamatay. You must die sa imong flesh. Para dili maapil pod ka die imong soul sa impyerno. Kuha na to. So, if we are freed from that, so, padayon ta, verse 24. Now, those who belong to Christ, Jesus, have crucified the flesh with its passions and desires. So, kung tanawon ninyo, kato daw mga nabilong kang Jesus Christ, na-crucify na nila ang ilang flesh with its passions and Jesus and desires. So on, aside sa you are now living in the kingdom, sa verse 22 to 23, nag-live na ka sa kingdom, 19 to 21, you cannot enter the kingdom. If you live in the kingdom, makalive jud ka sa kingdom, kung i-crucify nimo ang passion sa imong flesh and its desire sa verse 24. Mao na magbunga jud ka sa fruit sa Holy Spirit, tama? So, kung tanawon ninyo, sama sa akong gingon sa inyo ha, di ba, sa verse 24, ikaw dapat mulansang sa desire sa imong flesh para makapuyo jud ka sa gingharian sa Ginoo. Apil ang balang spirito kauban nimo. Verse 25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Sige nga diya, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Pasabot, nga kung gidawat na nimong balang spirito sa imong kinabuhi, nabaptize ka sa balang spirito, dili lang ka mag-glory sa imong experience. Grabe Lord. Grabe itong experience na ako, pagkabaptisan na ako sa Holy Spirit, Lord. Grabe, na kay katugnawon, na kay init nga napaminawan. Grabe, Lord. Grabe ako ang experience. No. Dili lang ka mag-glory anang imong mga experience. No. Kailangan di ay ta muwok kauban di ay nato ug lakaw ang balang spirito. Kailangan daily di ay nato kauban. Mo-follow ka sa footstep ni Jesus Christ kay siya may nag-walk in spirit. Mao na nga wala kay laing i-follow karon, follow nimo si Jesus Christ sa imo ang kinabuhi. Dili maski unsa-unsa day mo imong follow. And i-follow nimo katong mga nag-follow kang Jesus Christ. Kuha ninyo example ni ana si Paul, follow me as I follow Christ. Nag-follow man si Paul kang Jesus Christ. So, i-follow po nimo. Kaya nga naman, nag-follow man si Jesus Christ sa balang spirito. Ikaw po karon nga ga-follow kang
Jesus Christ, nga ga-follow mo sa balang espiritu, angay pud ka i-follow. Pero kung ga-follow ka sa imong flesh, okay ra jud kayo nga di ka i-follow. Nakuha ninyo? Magtingala ka kung ga-follow ka sa imong flesh, wala ka ga-follow sa balang espiritu, ang mga tao nga under sa imuha, dili na ganahan sa imuha. Ngano man, ang angay ramang good i-follow is katong mga tao nga ga-follow sa balaang espiritu, ga-follow kang Jesus Christ nga atong model. Pero kung ga-follow ka sa imuhang flesh, verse 19 to 21, dili ka angay i-follow. Kay ingon man diri, you walk, yan siya, if we live by spirit, let us walk by the spirit. Nakuha ninyo? So, dili jud ka magtingala. No? Nganong dili ka intrasan ni Lord of people. Pwede nga fleshly pa kay ka, dali ka musuko. Di ka kapasaylo, dali ka magdumot. Masina pa kay ka. Alangan ipasubay na sa Ginoo sa imo ha. Bisyuso pa kay ka. Alangan pod nga ipasubay na sa Ginoo sa imo ha. Dili jud ka taga og tawa na. Pati inyong mga anak-anak, dila mo tuupod sa imo ha. Simba-simba lagi ka, unyahan na inyong batasan. Nga naman, nagpatuyang man ka sa imuhang lawas, dili sa balang espiritu. Nakuha na to. Verse 26, last. Let us not become boastful, challenging one another, and being one another. Dili daw ta dili daw ta hambugiro ba? Masigarbuhon ba? Kinsa man ang mga masigarbuhon? Katong mga nagpuyo pa, nga lawas nun. Kanang wala pa nila gi-crucify ilang sarili. Nga tong mga nagawalk according to the flesh, not according to the spirit. Mao ni sila ang mga garbuso. Gusto nila i-challenge ang matag-usa. Makita ninyo kanang mga nadia sa San Pedro? Nabound sila sa flesh. Kanang nadia sa gawas ba sa San Pedro sa People's Park ay kanang sa Freedom Park ba? Freedom Park. Gigamit ang freedom sa ilang away. Maglalisay dito sa bersikulo. Halaway kahumanan. Ang uban mga high blood na lang. Maglisod ginhawa. Magsigi sila o kanang debatihay dito. Nga dili man na dapat nato ikinaiya kung naanak ka sa balang espiritu. Nga naman, wala sila kasabot sa law of love. Tama? Nga ang fulfillment sa law is love. So malab na nimo imong kaubang pastor, dili ka makigdipati. Mo na nga, ayaw minyog challenge sa uban. Ayaw mo pagkambugiro. Ana siya. Nga, masina pa mo sa uban. No. So, dili daw tayo na, dili daw ta makigdebati. Kaya nga naman, na naman ang love sa imong kasing-kasing. Amen? So, nasabtan man nato. So, those who, kato nga mag-challenge pa sa uban, sige daw, ako takang asa man ang bersikulo ni mo, be. Ano ba yung ilang mga linya? Oh. Mau may gingon diri sa kasulatan, no? Unya, naman po siya kaugalingong Bible pod. Mau may gingon diri po daw. Suma sa ani nga bersikulo, ana po itong isa. Suma pod ani, away kahumanan. Hantog karon. Ang uban, nangamatay na lang sa high blood. Nga naman, gingnan gani sa Bible na, nga dili mo magpasigarbo. O dili mo mag-challenge sa matag-usa. Oh. O kaya mo kasina sa uban, ano siya. Nga naman, kung tinuod yun nga under grace na ka, you are full of love. Nanang love, malab na nimo sila. Yampo na lang na sila, Lord. Hatagi tawon ni sila og kanang wisdom. Abri tawon, Lord, ang ilang kasing-kasing. Lord, tabangi sila nga, naanaman sila sa imuha, Lord. Tabangi tawon nga, karon po sila revelation sa tinuod nga grasya nimo. Amen? So, we must understand kining law
of love. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo sa pagpasabot nimo sa mua kining Galatians 5. I pray, Father, na ma-apply namo ni tanan sa among kinabuhi. In Jesus' name. Amen and amen.